Sa isang nakakagulat na balita, muling uminit ang tensyon sa gitnang silangan matapos kumprontahin ni Trump si Supreme Leader Khamenei kanina, na nagresulta sa pagtaas ng tensyon ngayon sa dalawang bansa na ito, na ang mga pangyayaring ito ay maaaring humantong sa isang malawakang sagupaan. Pero ano nga ba ang punot dulo ng sigalot na ito? At ano kaya ang magiging epekto nito sa pandaigdigang seguridad? Tara at ating alamin ang tumitinding komprontasyon sa pagitan ng US at Iran. Ang matagal ng alitan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran ay muling sumiklab sa nakalipas na mga linggo matapos ipahayag ng US government na kanilang ipapatupad ang tinatawag na Maximum Pressure Campaign laban sa Iran. Ang kampanyang ito ay naglalayong tuluyang pigilan ng Iran sa pagkuha ng sandatang nuclear at pababain sa zero ang kanilang oil exports na talagang nagbigay kay Khamenei ng matinding galit dahil sa ganitong mga patakaran ni Trump. Pero tahasang hinarap ni Ayatollah sa publiko ang mga pahayag na ito ng Estados Unidos tungkol sa mga bagong parusa na ipapataw sa kanilang bansa, at nanindigan ito na hindi sila magpapadikta sa anumang bansang dayuhan, lalo na sa Amerika, na isa umano sa kanilang pangunahing kaaway. Ayon pa kay Supreme Leader Khamenei, na ang anumang hakbang ng US laban sa kanila ay kanila itong tutumbasan ng matinding pagtugon na magbibigay sa kanila ng isang mapagpasyang hakbang upang puntiryahin ang Washington, na talaga namang sinimulan na ito ngayon ng Iran dahil sa walang pag-alinlangang ipinakita nito ang lakas ng militar sa mundo, na hindi natakot ang gobyerno ni Ayatollah sa kung ano ang kahihinatnan ng tensyon na ito, at buong puwersa umano silang handa sa anumang mga pagsalakay na gagawin ng Washington o ng mga kaalyado ni Trump. Dahil sa pagpapakita ni Khamenei ng ganitong pag-uugali, ay opisyal ng pinirmahan at ipinatupad ng Estados Unidos kagabi ang mga bagong parusa at patakaran na nakasentro sa gobyerno ng Iran. Isa sa pinakamalaking dagok na kinakaharap ngayon ng bansa ni Ayatollah ay ang matinding parusa sa ekonomiya, na talagang mamulubi ang Tehran habang si Trump ang kasalukuyang Pangulo ng Amerika dahil sa walang pag-alinlangang ipinataw nito ang zero oil exports na magpapahirap pa ng todo sa kanilang gobyerno, at hindi pa nga kasama dito ang iba pang mga parusa na itinutok ng US sa lumuluhang ekonomiya ng Iran. Matapos ang mga kaganapang ito, iniulat ng Pentagon na nagpadala ang Estados Unidos ng karagdagang naval fleet at aircraft carriers na nagpapatrolya sa Middle East malapit sa Iran upang palakasin ang depensa sa rehiyon. Layunin nitong ipakita ang kakayahan ng US na ipagtanggol ang kanilang mga kaalyado, partikular ang Israel at Saudi Arabia, sa kadahilan ng walang sawang ipinapasikat ng Iran ang mga pandigmang armas nito, na nagbigay sa US ng agarang mga aksyon na palakasin pa ang mga militar na umiikot sa mga karagatan ng gitnang silangan upang kontrahin ang mga masasamang balak ni Ayatollah, lalo na ang mga hakbang nito sa paggawa ng mga sandatang nuclear, na isa sa nagpainit sa ulo ni Pangulong Trump, na kung ipagpatuloy ng Iran ang mga programang nuklear nito para gamitin sa malawakang digmaan o di kaya gawing panakot sa mga bansang kumakalaban sa kanila, ay malamang nawawasakin lang din ito ng Estados Unidos, dahil ngayon pa lang ay pinaghandaan na ng Amerika ang anumang mga hakbang na gagawin ng Iran, na posibleng humantong talaga ito sa matinding sagupaan, sa kadahilan ng hindi rin natakot si Khamenei sa pagkontra sa mga bansang sumalungat sa kanila. Agad namang kinondena ni President Masoud Pezeshkian ang pagpataw ng Washington ng mga bagong parusa sa kanilang bansa, na ayon sa kanya masyado nang pinahirapan ng US ang kanilang pamahalaan, na hindi umano ito makatarungan dahil ang ginawa umano ni Trump ay isang malaking insulto at pangmamaliit sa kanila, na ang ganitong klaseng mga aksyon ng Amerika ay magbibigay umano sa Iran ng isang mabigat na dahilan upang harapin ng malakas ang mga panggigipit na ito ng Estados Unidos. Bukod pa dito, iniulat ng Reuters at ng The Arab Weekly nitong mga nakalipas na linggo na pinalakas ng Iran ang kanilang military presence sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta para sa pandaigdigang supply ng langis, na matapos nilang magsagawa ng mga military exercises nitong mga nakaraang araw, ay hindi na umalis sa karagatan na ito ang mga barko at warship ni Khamenei, na ayon sa mga eksperto, kung tuluyang harangan ng Iran ang rutang ito,
ay maaring magkaroon ito ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya na magreresulta sa pagtaas ng mga bilihin sa bansa dahil sa ma-delay ang pakikipagkalakalan ng maraming mga bansa na dapat ngayon pa lang ay maagapan na ito upang hindi tuluyang masira ang ikot ng pandaigdigang supply chain sa mundo. Pero ano nga ba ang posibleng mangyari kung magtuloy-tuloy ang lumiliyab na salungatan na ito? Ayon sa ating nakalap na mga balita mula sa mga eksperto, kung hindi mapigilan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay maaaring magkaroon ito ng isang malawakang digmaan sa gitnang silangan sa kadahilanang hindi papahintulutan ng Amerika ang mga masasamang gawain ng Iran, lalo na ito ang pinuno ng mga terorista sa Middle East na nagsusuplay ng maraming mga kagamitang pandigma sa mga militanteng Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah at ang huling alas nitong Houthi sa Yemen, na ngayon pa lang ay meron ng malaking dahilan ang Washington upang magsagawa sila ng mga pambobomba para puksain ang rehimen nitong patuloy na gumagawa ng terorismo na sa kasalukuyang panahon ay umabot na sa puntong ang Amerika na mismo ang gumawa ng matinding aksyon para bigyan ng Iran ng matinding presyon at sakit sa ulo na kapag nagpatuloy ang patuloy na military escalations ay maaaring humantong ito sa isang direktang komprontasyon na makakaapekto sa buong mundo. Higit pa rito, ang mga bansang kaalyado ng Estados Unidos tulad ng Israel at mga bansang nasa NATO ay maaaring mahila sa sigalot na ito, na ang Russia at China naman ay posibleng sumuporta sa Iran na lalo pang magpapalala sa kasalukuyang sitwasyon dahil posibleng magreresulta talaga ito sa all-out war sa mundo na wag naman sanang mangyari sa kadahilanang magbibigay ito ng malawakang krisis. Pero hindi rin natin masabi na hindi talaga ito mangyari sapagkat determinado ang US na iparamdam sa Iran ang matinding paghihirap nito bilang kabayaran na rin sa pagsuporta nito sa gulong ginawa ng kanyang mga alagad na mga terorista sa gitnang silangan. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nanawagan ng United Nations sa dalawang bansa na iwasan ang anumang hakbang na magpapalala sa sitwasyon at hinimok rin ng UN ang parehong panig na piliin ng diplomasya kaysa sa karahasan dahil ang maraming sibilyan pa rin ang kawawa kung magkaroon ng malawakang labanan na mas mahalaga ang dialogo at diplomatikong solusyon upang maiwasan ang nakakamatay na tunggalian na maaring magdulot ng pinsala hindi lamang sa gitnang silangan kundi sa buong mundo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpataw ng Estados Unidos ng panibagong parusa sa nasasakupang bansa ni Khamenei, lalo na ang pagpirma ni Pangulong Trump sa zero oil export na magpapahirap pa ng todo sa kanilang gobyerno na itaguyod ang malaking problema na ito at posible kayang umabot ito sa direktang komprontasyon kung patuloy na liliyab ang kanilang salungatan? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.